Hello Katden lovers and Katden followers, abay Miss Catherine Bernardo. Nagtrending ang ilan sa mga tagpo kung saan ay may dumalaw sa kanya kaya naging ganito ang kanya reaksyon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Isa sa mga sinasabing heart ng or puso ng pinakabagong season ng PGT, ang Pilipinas Got Talent Season 7, ay si Miss Catherine Bernardo. Kasi kung tutuusin po talaga, wala sa plano ni Miss Catherine or hindi po natin nasa hinagak ay hindi natin aakalain ng isang Catherine Bernardo ay mapapabilang sa isa sa pinaka-prestigious na talent search dito sa Pilipinas, ang PGT or Pilipinas Got Talent. Kasi mas nakilala kasi si Miss Catherine sa paggaling niya sa pag-arte at pag-i-endorso ng ilan sa mga malalaking brand sa Pilipinas. Kaya naman masasabi natin kakaiba ito para sa kanya. So, ikinuwento niya rin sa kanyang interview na talagang pinag-isipan niya ng todo kung tatanggapin niya nga ang nasabing programa. Kasi para lang po sa kalinawan ninyo, technically talagang nandiyan po talaga si Miss Vice Ganda. Kaso nga lang, dahil si Vice Ganda kasi, ito pong PGT ay umeere sa TV5. Kung matatandaan po ninyo, ang TV5 po ay mas pinili ang Itbulaga. Binigay po yung slot na noontime program dito po sa Itbulaga. Matapos magkaroon ng conflict no, sa GMA7 dun sa kanilang mga dating boss. So parang ang naramdaman ni Vice kasi is pinagpalit sila at nilalagay sila sa panghapon. So dahil nung nalaman po ni Vice Ganda na yun nga sa PGT TV5 po niya sila mapapanood, hindi niya po tinanggap yung offer ng ABS. So this time, ayun nga, so here it comes, si Miss Catherine Bernardo na po ang isa sa mga masasabi nating pinakapuso ng nasabing PGT or Pilipinas Got Talent. Kasi ito na lang din naman nag-come out ang pangalan po ni Miss Eugene Domingo. So, dahil po dito, sa bawat stat or bawat hint po dito, bawat mga pangyayari dito, talaga nagte-trending. At may tanong si FMG Raymart, sorry. Yes po. Kamag-anak mo ba si Daniel Padilla? Hair, same hair. Incognito. So Raymart, rock and roll. Halos hindi magkandamayaw ang ilan sa mga viewers nga nitong PGT nang mabanggit nga ni FMG ng tahasan na kung saan nasa tabi niya si Miss Catherine Bernardo ang pangalan ni Mr. Daniel Padilla. Sa kabila ng tanong ni FMG, pinanatili ni Catherine ang kanyang pagiging profesional at game sa sitwasyon. Biro pa niya, Ronnie nga Ronnie, sabi ko hair, same hair, incognito. Ang kanyang magaan na pagtanggap sa biro ay nagpapakita ng kanyang maturity of sense of humor, lalo na't ito'y may kaugnayan sa kanyang personal na buhay. Ang matatandaang November 2023, kinumpirma ni na Catherine at Daniel ang kanilang hiwalayan matapos ang 11 years na relasyon. At sa isang pahayag sa Instagram, sinabi ni Catherine that our love story began with respect and ended with respect. Hinikayat din niya kanilang mga tagahanga na huwag magkampihan at manatiling suportado sa kanilang dalawa habang sila'y nagpapagaling at sumusulong. Mula nang naghiwalay ang parehong abala sina Catherine at Daniel sa kanilang mga proyekto. Si Catherine ay naging hurado sa Pilipinas Got Talent na lumabas sa Hello Love Again kasama si Alden Richards, samantalang si Daniel ay bida sa action drama na Incognito na kamakailan ay pumasok sa Nihon Saga. Ang insidenteng ito sa PGT ay mabilis na kumalat sa social media kung saan maraming netizen ang natuwa sa reaksyon ni Catherine. Marami ang humanga sa kanyang pagiging sports at sa kanyang kakayahang harapin ang mga biro na may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Ang kanyang reaksyon ay naging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga tagahanga ng Katniel na patuloy na sumubaybay sa kanilang mga karera. Ang nakakatuwang insidente ng Pilipinas Got Talent ay isang patunay ng pagiging profesional at positibong pananaw ni Catherine Bernardo. Sa kabila ng mga personal na pagsubok ay patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng mga kanyang trabaho at magandang disposisyon. So ganito po, parang may pinapakita lang dito ni Miss Catherine Bernardo
na talagang ano na siya she's totally healed and move on na talaga siya. Kasi para po, 'di ba, pumayag siya or naging ganun yung reaction niya nang banggitin nga ni FMG yun. So, talagang makakahanga din si Miss Catherine pagdating sa mga ganitong klase ng mga stunt or hint, 'di ba? Hindi naman niya akalain na babanggitin ni FMG yung pangalan ng kanyang ex. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So magbabasa tayo ng mga comments po ninyo at reaction dito po sa ating comment section dahil ang dami pong nag-react patungkol sa last update natin. Unahin natin si Ma'am Shimalu Santos. Sabi niya, yan ang mga sinasabi ko, mali ang ginawa ng mga anak pero dapat itong si Dennis wag nang ilabas sa social media ang nangyayari sa pamilya nila. Ano mang sama rin ng anak pero bilang ama ay dapat pahalagan din niya ang epekto nito sa madla. Hindi yung tinatabla niya mga anak niya dahil sa ginawang mali na naman sa kanya. Bakit kasi hindi na lang nila lubayan ang paglapit sa kanila nang hindi siya nasasaktan dahil ganun naman lagi ang nangyari. Konting kibot, nakasokmet agad si Dennis. Asikasuhin mo na lang yung pamilya mo ngayon. Hindi yung isiksik mo pa ang sarili mo na obvious na ayaw nila sa'yo. Sabi naman ni Miss Ami TV, may mali din kasi talaga sa mga anak ni Marjorie. Kung ganyan talaga ugali ni Dennis, na sinasabi man ni Marjorie na ganyan ugali ni Dennis na attention seeker siya, bakit hindi na lang ang mga bata ang maglambing sa tatay ng pakiusapan ng kausapin ng wag nang gagawin ng mga ganong bagay kasi nasasaktan sila. Bakit hindi nila sinasabi sa ama yun? Di ginagawa nila sa ama, divided nila kasi kaya lalong nang gagalaiti sa galit. Ayun. So, another one, sabi ni Miss Inday Vlog, bakit kaya sa Barreto sister laging may drama, pati ngayon sa mga anak ni Marjorie? Ganon din, walang magpapatawad at lagi may issues, almost perfect ng mayaman, magaganda at itsurahan pa kaso problematic lang ang attitude nila. Ayan. So, alam nyo po, mas maiintindihan nyo po kasi yung Barreto sisters at yung pamilya ng Barreto pag napanood nyo ng buo yung interview ni Miss Marjorie. Sabi ni Miss Geraldine Fabian, hindi naman yan bet ni Alden, maraming hindi manonood, kakampanya ko sa mga cut din. Huwag tayo manood hanggang may movie ulit ang cut din or teleserye. Sabi ni Miss Maria Leonora, dapat lang walang respeto sa ama, di nyo alam dyan kayo galing sa ama nyo, kung wala yung tatay nyo wala din kayo. Actually, ang reaction po ng mga netizen patungkol sa issue na to, iba-iba. Meron pong mas naintindihan at naunawaan po ang mga Barreto sisters and Barreto siblings. No, nung napanood po nila ng yung mga sinabi ni Miss Marjorie, sabi ni Conchita Verde, ayoko rin kasi inuuto-uto ng team ni Julia si Aden. One time, nung nag-meet up sina Tisoy, hindi dapat manggagamit ang team niya po. At sunod-sunodan lang si Miss Julia kaso hindi ko na po view yung video kasi that time nakainom si Alden. If Julia was professional, aawatin niya ang mga kasama niya or Julia yata ang sunod-sunuran sa mga friends niya po. Take note, if gamitan sa showbiz, alam ko pong marurunong angkat din dyan, which is true, diba? Alam naman natin na kapag po may mga sightings, no, katulad po si Miss Catherine tsaka si Nadine Lustre, hindi naman talaga sila technically friends but because of the preparation dun po sa bagong movie na gagawin nila, nakikita po silang super close, friendship, kasi that's part of the marketing strategy. Sabi ni Miss Adelina Ignacio, hindi na nga dapat pang yang kaliskisin ang movie ni Julia Barreto dahil kung dumikat pa siya lalo na siyang magiging mataas ang ere sa tatay niyang Dennis. Ayan. Actually po, if you're going to to check and balance, 'di ba? Parang naman, sabing ganun nga, it takes two to tango pagdating sa mga ganyang conflict. Maaaring may pagkukulang si Dennis Padilla at may pagkukulang din po ang pamilya Barreto. Sabi ni Miss Flowerson, wala naman talagang sumuporta dahil movie nila Alden. Basta hindi marunong respeto sa magulang. Wala rin kahihinatnan. Buti na lang hindi tuloy ang movie nila Alden at Julia Barreto. Ayan. So, sa ngayon po kasi parang yun ang pinag-uusapan. Pero, hanggang ngayon, wala pa rin naman pong inilalabas na any statement coming from the Viva kasi nakapagpirma na sila ng kanilang kontrata with regards to that.
Dagdag pa ni Flower soon. Kaya nga bastos ang mga anak nilang walang respeto sa ama. Kawawa naman si Dennis Padilla. Walang awa kay Dennis Padilla. Grabe ang mga puso nila, Julia Claudia Barreto. So walang mga puso talaga. Ayan. And sabi ni Miss Lorena Alay, di wow, hindi naman deserve ni Julia makatambal si Alden sa trabaho kasi napakadisiplinadong tao si Alden. Tapos si Julia, very controversial at scandalous and disrespectful at artist sa lahat. Kaya wala siya sa social media. Ayan, so ito naman yung kanyang komento with regards to this, ano. Alam niyo po kasi, parang kapag kasi ang isang artista ay may ganong imahe, nyari kahit hindi naman talaga siya ganon, tas lumalabas sa SOCMED, even sa mga paparazzi na ganun siya, ang tendency niyan, pati mga upcoming projects niyan is naapektuhan. Sabi ni Miss Gloria, magulang nila yan, at kung walang tatay nila, wala rin kahit anong sama ng isang ama pa rin nila bilang respeto sa magulang. Sobra naman ng mga anak karma aabutin nila. Ayan, ito naman yung komento ni Miss Gloria Lomeda patungkol sa bagay na ito, which is tama naman, 'di ba? Kasi sabi nga ng Bible, respect, honor your parents mabuti man sila o hindi, you should always honor your parents kasi may gantimpala ka makakamit galing sa Diyos, yun yung hahaba yung buhay mo. Sabi ni Jerry Coor, kung di matutuloy, marami pa namang leading lady na pwedeng pagpilian si Alden. Pwede niyang request si Lobby po, mukhang vibe sila ng bench fashion show. O di kaya si Ivana Alawi, magaling din at sikat pa, influencer. Yan, ito naman yung kanyang opinion patungkol dito. Marami naman talagang pwedeng i-partner sa kanya, pero ang pinaka the best yan, i-partner nila kay Catherine. Sabi ni Miss Lilibet Marcadia, nakakawalang ganang manood. Matagal na yan humingi ng tawad ang ama nila. Hanggang ngayon, hindi pa napapatawad ama. Pa rin na lang, ibig sabihin, wala kang kwentang anak. Kaya mong tiisin ng ama mo. Hindi dapat hangaan ng ganyan tao dahil pinanonood kita ngayon. Ayan. So, salamat Ma'am Lilibet Marcada. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!